that the judgment of hanging was actually deserved. Grabe, no? Deserve daw, deserving. Tama lang daw. Deserve daw nung government ay yung decision. Tingnan yun. Nung panahon ni Duterte, hindi siya tumatawa. Galit na galit yan si PRRD. Hindi po pwede yung mga ganito. Correct. Tingnan natin anong panahon ni What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan, no? Itong malaking balita na to mga kababayan na kung saan tinawanan ni Bongit itong pagbitay, no? Sa ating kababayang OFW na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Ang masakit pa dun mga kababayan, hindi man inabisuhan ang pamilya ng nasabing OFW at nalaman na lang na ito'y nabitay na. Grabe naman talaga. Nasaan ang respeto dun? Nasimula ng maupo itong si Bongit, wala nang galang ang mga ibang bansa sa atin, no? Na ano yun mga kababayan, ang turing na lang sa ating mga Pilipino, sa ating mga OFW, parang aso o hayop na kahit anong araw o oras pwede nilang katayin. Grabe naman yan. Nasaan ang proteksyon sa mga OFW? Nasaan ang tunay na malasakit mo, Junior? Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaaring mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga no mga kababayan, nakakagalit sa puso habang pinapanood ko tong video na ito, no? Na kung siguro nandyan lang si Tatay Digong, baka sinuntok na itong si Bongbong Marcos, no? Dahil sa kanyang pinagsasabi. May winiwika pa to na parang tinitignan daw baka deserve ng kababayan nating OFW ang pagbitay sa kanya. Grabe ka ba nga ganyan? Eto tandaan mo Bongit, kahit may nagawang mali ang kababayan mo at nasali sa death row, no? Ng parusang bitay sa ibang bansa, ikaw na presidente, katungkulan mo na protektahan ang mga ito, na makipag-usap, makipagnegosasyon sa mga lider ng ibang bansa upang maipauwi ng maayos ang kababayan nating OFW. Pero hindi mo yung ginawa. Anong ginawa mo? Busy ka sa kabangagan mo. Ang layo mo kay Tatay Digong, grabe ka. Kung si Tatay Digong yan, baka pinagmumura na at tinakot pa ang bansang Saudi Arabia kung may mangyari mang masama sa mga Pilipinong nasa bingit ng kamatayan. Hay nako, anong nangyari sa bansang Pilipinas simula nang maupo itong bangag na administrasyon? Kung pwede lang sapukin ng harap-harapin itong presidente natin, baka masapok ko na. Baka sakaling matauhan pa. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Malungkot na topic ang pag-usapan natin ngayon. Yung pagbitay ng kababayan nating OFW sa Saudi Arabia. Lumalabas parang kulang. Kung mayroon mang tulong ng gobyerno, kulang ang ginawa. Binitay na hindi man lang inabisuhan ng pamilya. Pakasakit na. Grabe naman yan. Kulang ang effort ng gobyerno. Tinawanan lang daw ng Pangulo yung pangyayaring yun. Tapos ikinompare niya yung panahon ni Duterte. Maraming nailigtas na OFWs. Panahon ni Duterte ngayon, wala na, binitay na. Ito pala, balita natin. Meron na pala tayong kababayang Pilipino ang nabitay. Kasi for the past months, di ba, ang daming mga hearing, kaliwat kanang issue, ganito, ganyan. Pero ito pala isang problema para sa OFWs na tinaguriang pamanding bayani, no? Modern day heroes. Hindi na isalba ang kanyang buhay regardless kung anong kasalanan niya. Panoorin nga natin ito kasi dito tumawa dito si si President Marcos Hindi yung tawa na tawa talaga pero yung alam niyo yung gesture niya lagi na may namatay. May binitay, tapos ganun yung kanyang gesture. Panoorin muna natin to. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon kay Romel Romato, Charge the Affairs Philippine Embassy sa Riyadh, isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada. Walang abiso sa pamilya at sa embahada? My God!
What a disrespect. Alam mo yung parang may respeto ba sila sa Pilipinas? O sa tingin ba nila karespeto ba ang Pilipinas o hindi? Kasi kung nirerespeto nila ang Pilipinas, kahit man lang papaano may abiso sila, may update. O eto Correct. na. Wala. The mere fact na wala, lumalabas na hindi sila takot sa Pilipinas. Sunod sa lokal na batas, naharap ang Pilipino sa parusang kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera. Patuloy namang tinutulungan ng embahada at ng DFA ang iba pang mga Pilipinong nasa death row sa Saudi Patuloy na tinutulungan ang iba pa? Eto nga hindi na isalba. Ano na namang pang-uuto ito? Arabia. Sa ambush interview naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nito na ginawa ng pamahalang Tingnan niyo si Marcos. Alam mo, karma eh. Ano yun? Ang gaba, dili magsaba. Oh, tingnan mo. Sige. Mukhang may sakit na, ano mga kababayan, sa tingin nyo? Ba't ang tamlay ng pagmukha ni Bongit? Ngayon magsasaya ka. Pero from the way I look at you, you are sick. You are ill. No? Yung parang, alam mo yun, siguro dahil sa bisyo, hindi ka na rin ata magtatagal. Tingnan nyo. Pilipinas ang lahat para maisalba ang buhay ng Pinoy. We tried everything. Tingnan nyo. Pinoy. Tingnan yung mata. Saan banda yun? Buhay ng Pinoy. Nako. Yung mata. We tried everything. And We tried everything. for many, many years. For many years? 2 years ka pa lang? 2 years? 3 years? We tried everything for many years? And the Saudi government really tried to look and to be sure Ba't nanginig? Bakit nanginig? To be sure. that the judgment of hanging was actually deserved. Grabe, no? Deserve daw, deserving. Tama lang daw. Deserve daw nung government, ay yung decision. Tingnan nyo na. Of hanging was judgment of hanging was actually deserved. Grabe kung nandyan lang si Tatay Digong, may baka sinapok ka na Bongit. Anong pinagsasabi mong deserve? Wala ka bang puso sa mga OFW na nagpapakahirap para sa bansa? Ano pang sense ng kanilang pagboto sa'yo kung hindi mo man may pagtanggol ang mga ito? Ang obob mo naman? Deserved. Deserve daw was actually deserved. Nonetheless, we appealed to the better natures against. Ano yun? Ba't may ganung may ganung Appealed gesture? to Ba't may patawa? the better natures against of our. Alam nyo kung ako ang magbabasa dyan sa ganun niya, it just shows that guilty siya na wala Pang-insulto yun eh. Parang wala mang ginawa. siyang ginawa. Maalala ninyo yung patawa-tawa siya nung sa Australian Reporter kasi guilty siya. Doon yung yan yung outlet niya na wala talaga siyang nagawa kaya idinadaan niya sa ganyan. Pero nonetheless, gamitin ko yung term niya, nonetheless, hindi pa rin maganda yung ginagawa mo na may binitay tas ganyan yung gesture mo. Tignan mo. Appealed to the better natures against of our friends Sana matulungan na. in Saudi Arabia to perhaps have another look, and they did. Anong tinitignan mo sa kisame? And unfortunately, the law there is very strict, and apparently Nirerespeto natin yung batas nila.
Kahit anong ka-stricto yan, kung talagang gusto mo lang ipagtanggol, bongit ang mga kababayan mo, no? Ang mga OFW ay ipagtatanggol mo yan, kamukha ni Tatay Digong. Pero dahil masyado kang busy sa mga pangpupulburon mo, no? O baka naman, dahil sa sobrang kabangagan mo, nakakalimutan mo na tungkulin mo, ayan ang napapala. Kawawang mga OFW sa kamay mo. Grabe ka. Ganun ang batas nila. Pero it's not the way, this is not how you deal with it. Parang ang weak eh. Apparently, Totoo lang. the conviction has stood, and one of ours has been taken away. Wow, grabe. Patawa-tawa pa. Alam nyo ba, ito pa lang, ay nung ano pa, Ang layo niya kay President Duterte, grabe. Nakakahiblad ka, Bongbong Marcos. Panigurado, sising-sisi ang mga OFW na binoto ka dahil sa mga ginagawa mo ngayon. Na wala man pagmamalasakit kahit yun lang sa mga OFW. Kaya di mo masisi taong bayan na sabihan na wala ka talagang kwentang presidente. October 5 pa ito. Ayan yung date Kuwait City News. Ayan, October 5 pa yung balita. Pero anong petsa na? Ngayon lang binalita. Ganun palagi sila eh. Ganun palagi itong Marcos administration. Pag nangyari na, it will take few days more bago nila ibabalita ito. Siguro dahil pinag-iisipan nila paano, how to deal with this, anong sasabihin natin with this. Pero alam nyo, sa panahon ni Duterte, marami ang nasa death row ang nasave niya. Nung panahon ni Duterte, hindi siya tumatawa. Galit na galit yan si PRRD. Hindi po pwede yung mga ganito. Correct. Tingnan natin anong panahon ni PRRD, hindi ganito eh. Hindi ganito. Makikita mo talaga yung pagmamahal niya, concern niya sa mga OFWs. Tingnan niyo. Ka-release lang ng babae doon sa Maguindanao yun. She's a Maguindanao lady. Yeah, before coming here, nag-usap kami. Kasi she was spared. Sabi ko kasi, nabi ko, tayo ninyo yan. Nagmura o sabi niya, pagbitayan nyo yan. Sa inyo, I will immediately order the suspension of the employment. Oh, deployment. Sabi niya, pag binita nyo yan, I will immediately order a deployment ban. Ganyan. Ang may concern. Kasi kung hindi ko, si Bebot na magkwento. Anong kwento noon po para malaman itong mga Pilipino na ito, mas marunong sa atin. This is the case of Jenny. So, agree ba kayo sa napabayaan ito? Reactionary na lang yung ginawa ng gobyerno. Hindi nila binalita agad. October 5 binitay. Grabe. Isang araw lang ata binalita. Ano na lang ang mararamdaman ng mga pamilyang naiwan niya, no? Grabe naman yan. Wala na, patay na. Panahon ni PRRD, may bantay. Subukan yung bitayin niya na I will order total ban deployment ng Pilipino sa Saudi. Mga ganun. Na ano ang Saudi government, wala, hindi tinuloy yung bitay, naligtas. Ganyan yan eh. Yung konting, again, it speaks of leadership, it speaks of malasakit, it speaks from the heart. Wala na, reactionary na lang ang gobyerno. Kasi, ano yung kasabihan? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Tinatawag ang ating OFWs na modern heroes. Tapos, ganito naman lang ang... So, masakit. Meron pa tayong isang OFW sa Indonesia ba yun? Si Mary Jane Biloso. Parang may pag-asa ito ata na ma-set free. Kasi merong isang nakapreso na dito sa Pilipinas na pwedeng iswap kay Mary Jane Biloso. Kaya lang ngayon parang hindi na matutuloy. Bakit? Parang yun na ang swap ni Alice Go.
So, sinong prioritize ng gobyerno? Yung buhay ng OFW na ang tagal na nakakulong? O yung ano nila kay Alice Go? Inuna si Alice Go. So, yun po ang masakit na pangyayari na Grabe, no? lumalabas. Ano ba talaga ang ating OFW? Sila ba talaga ang tunay na bayani? O hanggang salita lang yan? So, sana hindi na maulit ito na may kababayan tayong bitayin na hindi man lang pagsabihan ng pamilya. Mabigla na lang pamilya, ayun na, pumanaw na ang kanilang mahal sa buhay.